Mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Purihin at pasalamatan natin ng Panginoon sa isang mabiyayang umaga na Kanyang ipinagkaloob sa atin. At sa umagang ito ay ating muling sisimulan ang ating pagbubulay-bulay ng Kanyang mga banal na salita upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay sa pamamagitan po muli ng ating online morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Ipagpapatuloy po natin ang ating tinatalakay mula sa mga aralin. Kumbaga tayo po ay nagre-refresh course dito po sa ating Yemilip Discipleship Journey. At sa umagang ito, ang ating pamagat, ang ating pagbubulay-bulayan, I Am Yours, Part 1. At ang bahagi ng talata na ating babasahin sa Isaias, Kabanatang 6, talatang 1 hanggang 8. Ngunit ating basahin na lamang muna ang talataang 5 hanggang 8. At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Sinabi ko, kawawa ako sapagkat ako ay isang makasalanan at mula sa isang lahing makasalanan. Mapapahamak ako sapagkat nakita ko ang hari, si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat. Pagkatapos may isang siraping sumipit ng baga mula sa altar at lumipad patungo sa akin. Idinampi niya ang baga sa aking mga labi at sinabi,
Ngayon, naidampi na ito sa iyong mga labi. Pinatawad ka na at nilinis na ang iyong mga kasalanan. At narinig ko ang isang tinig na nagsasabi, "Sino ang aking ipapadala? Sino ang magpapahayag para sa akin?" Sumagot ako, "Narito po ako. Ako ang inyong isugo." Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. May mga pagkakataon o tila baga madalas ay naririnig natin ang mga ganitong kataga, "Ikaw na lang, wag na ako." Ito ang mga katagang madalas natin naririnig kapag mayroong ipinapagawa o iniuutos, lalo na kung ang iuutos ay tila baga mahirap o ayaw nating gawin. Ganyan po minsan ang mga nagiging reaksyon. Ano po? "Ikaw na lang, wag na ako." Sa halip na gawin ay pinapasa na lang sa ibang tao ang responsibility and accountability. Pagdating sa larangan ng pagiging disipulo ng ating Panginoon Diyos, kailan ba natin nasabi sa Panginoon Diyos, "Lord, I am yours, equip me and send me for your glory"? Itilaga na ba natin ng buong buo ang ating buhay at paglilingkod sa ating Panginoon Diyos? O sinasabi natin, "Siya na lang, ikaw na lang, huwag na ako"? Tandaan po natin, ang sinumang nagsuko ng buhay sa ating Panginoon Diyos at patuloy na lumalago ang buhay espiritual ay nakapaglilingkod ayon sa paraan at perspektibo ng ating Panginoon. Inilarawan po ng Isaias mula sa chapter 1 to 5 kung paano tinanggihan ng bayan ng Diyos ang kanilang banal na Panginoon. Nakalulungkot, di po ba? Pababasa po natin yan sa chapter 1 verse 4 and 5 to 24. Sa Isaiah chapter 6 naman ay sinabi ng propeta ang tungkol sa kanyang harapang pakikipagtagpo ng banal na Diyos. Sa taon ng pagkamatay ni Haring Uzziah, noong kinikilala mga 740 BC, si Isaias ay nakatanggap ng isang pangitain ng tunay na umaawit na banal, banal, banal ang Panginoon at makapangyarihan sa lahat. Yan po ay naitala sa chapter 6 verse 3. Palibhasa po ay nasindak sa kariglan ng ating Panginoon Diyos. Maaring si Isaias ay nasindak doon mula sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya't kinilala ni Isaias ang makasalanang kalalagayan niya sa harapan ng Diyos, maging ng kanyang bayan. Matapos ang simbolikong pagdadalisay kay Isaias, inatasan siya ng Panginoon bilang isang mensahero sa kanyang bayan na hindi pa nagpapahalaga sa kanilang mga buhay espiritual. Si Isaias ay nangaral hanggang dumating ang paghatol sa lupain at ang mga tao ay dinala sa pagkabihag. Ano-ano nga po ba ang makikita natin sa buhay ng mayroong malalim na pagtatalaga sa ating Panginoon Diyos? So ngayong umaga po, ang ating munang bibigyan ng pansin ay yung point number 1. At bukas po sa ating part 2 ay ating bibigyan ng pansin yung sumusunod na mga puntos kung saan ay ating patuloy na pagbubulay-bulayan ang mga malalalim na pagtatalaga ng buhay sa Panginoon Diyos. Kaya't masasabi natin, "Lord, I am yours." Ang wika po, number 1, may malalim na pagkilala sa Panginoon Diyos. Ayon po sa Isaiah 6:3-4, sinasabi nila sa isa't isa ang ganito, "Banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng kanyang kaluwalhatian. Sa lakas ng kanilang tinig ay nayanig ang mga pundasyon ng templo at sa loob nito ay napuno ng usok." Ang mga serapin ay nagpahayag ng kanilang lubos sa pagkilala sa Panginoon Diyos at ng kanilang pagbibigay ng karangalan sa Kanya sa pagsambit ng banal, banal, banal si Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ang buong daigdig ay puspos ng Kanyang kaluwalhatian.
Ang wika nga po mga kapatid, madaling sabihin na marami tayong alam tungkol sa Diyos. Madali ring sabihin na mataas ang ating pagkilala o acknowledgement sa ating Panginoon Diyos. Subalit ang tanong sa ating mga sarili na tayo nagsasabi na kilala natin ang Panginoon Diyos at marami tayong alam na paparangal sa Panginoon dahil sa ating mga karanasan. Subalit ang tanong, gaano natin siya kakilala kung ang mga karanasan natin at ang ating mga ministeryong ginagampanan ang ating mga pagbabatayan. Ano ang malalim na pakahulugan natin sa kabanalan, kapangyarihan, kaluwalhatian ng Panginoon Diyos? Kung ang ating personal encounter at experiential relationship sa Kanya ang ating mga titingnan. Kung ipabase po sa ating mga karanasan sa Panginoon Diyos, paano natin masasabi yung kalaliman ng ating pagpapakahulugan mula doon sa kabanalan, kapangyarihan at kaluwalhatian ng Panginoon? Ayon po sa ilang mga dictionary, katulad ng isa sa mga pinagkukunan natin ay yung Vine's Complete Expository Dictionary from Old and New Testament, na nagwika clearly and empathetically teaches that God is holy. He is the Holy One of Israel, the Holy God. Ayon po yan sa Isaiah 5:16. Ngunit si Yahweh na makapangyarihan sa lahat, pupurihin siya sa hatol niyang matapat at sa pagpapakita ng katwiran, makikilala ang Diyos ay banal. And the Holy One. Ayon po sa Isaiah 40:21, kanino ninyo iahambing ang banal na Diyos? Meron ba siyang katulad? His name is holy. Ang wika nga po, upang magkaroon tayo ng malalim na pagtatalaga ng buhay sa Panginoon Diyos, kumusta ang ating mga sarili? Meron nga po ba tayong malalim na pagkakakilala sa ating Panginoon Diyos? Ang ating Diyos na banal ay makapangyarihan at puno ng kaluwalhatian. Kapag lubos nating kinikilala ang holiness, power, and glory of God, magiging malalim at matatag ang pagtatalaga natin ng ating buhay at paglilingkod sa Kanya. Ayon po kay J. Packer, na meron siyang isang na quotation na nais nating idagdag sa ating pagbubulay-bulay. There is a difference between knowing God and knowing about God. When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. Napakaganda po mga kapatid. Kaya't magpatuloy tayo sa ating mabiyayang araw na ito, na tayo ay punuin ng Panginoon Diyos ng kasiyahan, kagalakan, ng paglilingkod. Kahit na tayo ay makaranas ng iba't ibang mga challenges sa buhay, lagi nating tignan yung lalim ng ating pagkakakilala sa magagawa ng Panginoon sa atin. Nais ko po muli kayong ipanalangin sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, narito po ang aking mga kapatid sa pagsisimula po ng amin na Monday morning at sa aming mga magiging whole day activities. I-bless mo po, Panginoon, ang aking mga kapatid sa kanilang mga gagawin. Magsisipagtrabaho, papasok sa eskwelahan, maring iba'y nag-e-enroll, at ang iba namin mga kapatid na mayroong mga karamdaman lupang pangatawan. Salamat po, Panginoon, sapagkat natututo kami na lalo ka naming makilala sa iba't ibang mga karanasan ng aming buhay. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa buong magapang ito sa gabay ng Diwang Banal. Sa pangalan po ng iyong bugtong na anak na aming Panginoong Hesus. Amen. Papuri at pasalamat po sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin. Muli po mga kapatid, a friendly reminder for all of us, be Christ-like in your workplace today. Umayo po tayo at maglingkod.
Panginoon.